Hindi ka hinahanang magmahal, Lolo Gregor. Ito'y nagpapalakas sa isang tao. Dahil sa pagmamahal, kaya nandito pa ako sa harapan mo. Mga hangal kayo, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Akala nyo madali nyo ako matatalo. Akala mo ba maawa ko sa'yo? Pues, walang awa kitang papatayin. Ikaw ang papatayin ko! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hindi mo makukuha si Laika sa akin. Ang paghihiganti, madalas, wala naman talagang magandang naidudulot sa buhay natin. Pero para sa akin, ang ginawa kong paghihiganti, yun ang pinakaswerteng desisyon na nagawa ko. Dahil doon, nakilala ko ang babaeng naging asawa ko. Para mas maintindihan niyo ang lahat, samahan niyo ko sa paglalakbay sa aking nakaraan. Tawagin niyo na lang akong Hector. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. La, seryoso, ano po ba talaga nangyari sa kaliwa niyong mata? Gusto ko lang po marinig ang totoo. Ayoko na sanang balikan pa yon, Apo. Ayoko nang dagdagan pa ang iniisip mo. La, 2 taon na rin ang lumipas. Pero hanggang ngayon, ang bigat pa rin sa dibdib ko. Pakiramdam ko, wala akong nagawa. Hindi ko malaki na ipagtanggol. Sa totoo lang, iniisip ko pa rin kung sasabihin ko ba sa'yo. Hindi kasi basta-basta yung nakalaban ko, Apo. Isang malakas na aswang yon. Ayoko lang na mapahamak ka. Kahit siya pang pinakamalakas na aswang sa balat ng lupa, Lola, lalaban ako. At hindi ko talaga matatanggap na wala akong ginawa matapos ang ginawa niya sa inyo. Anak, kaya mo muna si inay. May tamang oras para sa lahat. Alam kong darating din yung panahon na ikukwento niya ang lahat. Bigyan mo siya ng oras para mag-isip. Hindi naman to karera. Pero tay, ang tagal ko na naghihintay. Pero sige na nga, hihintayin ko na lang po yung oras na handa na si Lola. Pasensya ka na, Apo. Sana, sundin mo muna kami ng itay mo. Hindi sa ayaw naming magsabi, pero gusto lang naming siguraduhin na handa ka. Konting panahon na lang at malalaman mo rin ang lahat. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. May dahilan sila kung bakit hindi pa nila sinasabi ang totoo. Kinagabihan, papasok na sana ako sa bahay nina Lola Hazel at siyang Althea, kapatid ng aking ina, na may kakaibang kakayahang makita ang mangyayari sa hinaharap. Tia Hazel, kung hindi mo pa sasabihin kay Hector ang nangyari sa'yo noon, baka mas maging komplikado ang lahat kapag siya na mismo ang nakaalam sa parang hindi natin inaasahan. Ay, alam ko, Althea. Pero paano ko sasabihin sa apo ko na ako ang dahilan kung bakit kailangan niyang labanan ng halimaw na yon? Malakas si Gregor. Ayokong mapahamak si Hector. Hindi mo kasalanan ng lahat. Isa kang siyentipikong albularyo. Hindi mo inakalang pagtataksilan ka ni Gregor. Hindi ko inaasahan na nanakawin niya ang ginawa kong gamot. Hindi ko pa nga tapos yung formula nun, kaya hindi ko alam kung magagamit ba niya talaga yon. Hayaan na natin ang tadhana. Pero sa pangitain ko, kung hindi niya malalaman ang totoo ngayon, baka mauwi sa masama ang lahat. Baka kainin siya ng galit. Kakailanganin niyang mamili. Kaya mas mabuting alam niya ang buong katotohanan bago dumating ang laban. Siguro nga'y tama ka, Althea. Bukas ng umaga, sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Yan ang tamang gawin, Tia Hazel, para hindi na lumala pa ang lahat. Tanging pagtibok ng puso ko ang naririnig ko sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung papasok ba ako o mananatili sa labas ng bahay matapos kong marinig
ang usapan ni na Lola at Tia. Gustong-gusto ko nang malaman ang nangyari sa aking abuela dahil ipaghihiganti ko siya sa oras na matuklasan ko ang lahat. Kinabukasan, habang iniinit ni Lola ang sabaw, tinawag ako ni Itay para sumabay sa agahan. Nakaupo na si Tiang Althea. Hindi ako sanay na magkakasama silang lahat sa mesa. Pero alam ko kung bakit kami nagtipon ngayon. Bakit ang seryoso ng mga mukha niyo ha? May nangyari ho ba? Anak, makinig ka sa sasabihin ng lola mo. Kailangan mong intindihin ang maririnig mo. Walang problema. Kung handaan niyo na pong sabihin kung bakit nabulag ang kaliwang mata ni Lola. Hector, Apo, itong mata ko, nakuha ko yan sa laban ko kay Gregor. Dati kong matalik na kaibigan. Oo, isa siyang aswang. Malakas. Noon, gumagawa ko ng gamot para sa mga kalahating aswang. Yung hindi kayang magpalit ng anyo. Ang hangad ko lang ay tumulong noon. Tapos ano po nangyari Lola? Nasaan na po yung gamot? Nilapitan ni Gregor ang lola mo para makuha ang formula. Ginamit niya ang tiwala ni Tia Hazel. Pero balak pala niyang gamitin sa kasamaan ng gamot. Kaya pala nabulag si Lola. Napakawala niyang kwenta. Nilinlang ka niya la. Magbabayad yung halimaw na yun. Alam kong galit na galit ka, Apo. Pero wag mong hayaang lamunin ka ng galit. Baka yan pang ikapapahamak mo. Si Gregor, hindi para tumulong ang intensyon. Ninakaw niya ang formula at gusto niya gumawa ng bagong lahi ng mga aswang. Mas malakas, mas mapanganib. Ay, siya nga pala, Hector. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, may isang kalahating aswang na lalapit sa'yo. Hindi para patayin ka, kundi para akitin ka. Hihilahin ka sa panig nila. Kaya mag-ingat ka, iho. Bawat desisyon mo, may kapalit. Huwag kang padadala sa emosyon. Galit ako. Masama talaga si Gregor. Nagawa pa niyang gamitin ang kabutihan para sa kasamaan. Pero hindi ako papayag na hindi makamit ang hustisya para sa lola ko. Lalaban ako. Ipaglalaban ko ang mga kalahating aswang na gusto nilang saktan at gawing kasangkapan. Yung palang gusto nila, pero nagkamali sila ng target. Hindi ako magpapasakop sa kanila. Hindi ka nila makukuha kung paninindigan mo kung sino ka. At hindi kami papayag na mapasakamay ka ng halimaw na yon. Tandaan mo, Apo, isa kang albularyo. May kakayahan kang talunin siya. Yon ang dahilan kung bakit mas makapangyarihan ka kesa sa inaakala namin. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin, Lola? Alam kong ayaw niyong mapahamak ako, pero kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Akala namin matatapos namin to nang hindi ka nadadamay. Pero malakas si Gregor. At ngayon, mas marami na siyang kakampi. Kailangan ka namin, anak. Ikaw ang susi sa tagumpay natin. Pero maaari ka rin maging panganib kung di mo kayang kontrolin ang sarili mo. Kaya bago ka pumili ng panig, tanggapin mo muna kung sino ka. Hanapin mo ang sarili mo, iho. Paano kung hindi ko mahanap? Ano mangyayari sa akin? Kaya mo yan, Hector. Naniniwala ko sa'yo. Basta wag mong hayaang maunahan ka ng galit mo. Hindi natin alam kung anong pagsubok ang darating para subukin ka. Kaya maghanda ka. Nang malaman ko ang katotohanan, may naramdaman akong mas matibay kaysa sa takot. Ang pangakong ipaglalaban ko ang tama. Alam kong marami pa akong pagsubok na haharapin. Pero malinaw na kung saan ako magsisimula. Sa pagharap sa anino ng nakaraan. At sa paghahanda sa paparating na laban. Ngayon nga,
ay nakaupo ako sa sahig ng lumang silid aklata ni Lola Hazel. Nasa harapan ko ang isang antigong kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ano kayang laman nito? Parang may kung anong tumatawag sa akin para buksan to eh. Isang itim na libro? Ang luma na. Puno ng alikabok. Parang matagal na nakatago ah. May ukit na simbolo ng buwan. At may patak ng dugo sa gitna ng bilog. Ano to? Hector! Huwag mo yung basawakan. Hindi ordinaryo yung aklat na yun. Hayaan mo siya, Ivan. Panahon na para harapin niya ang kapalaran niya. Sige, Apo. Buksan mo na ang aklat. Pero may nararamdaman akong init sa palad ko. Aray! Napaso ako. Ang aklat na yan, para lamang sa may lahing tulad natin. Nakikinig yan sa tibok ng puso. Kung ang puso mo'y tunay na naghahangad ng katarungan, kusay ang magbubukas para sa'yo. Inay Hazel, sigurado ba kayo rito? Yan ang parehong librong ginamit ni Gregor nung pinumunuan niya ang pag-atake sa mga bitungiban na sumuway sa kanya. Hindi ko pa alam noon na masama ang balak niya. Kaya ko sa pinahiram. Pero ngayon, ipinapasa ko na yan kay Hector. Panahon na para mabuhay siyang may layunin. Kung itong unang hakbang para mas maging malakas ako, tatanggapin ko. Kakayanin ko ang kahit anong pagsubok na haharapin ko. Hindi ko inasahan ang pakiramdam na yon. Para bang naging bahagi na ako ng libro. Naririnig ko ang mga sigaw ng mga taong uhaw sa kalayaan. Ramdam ko rin ang mga lihim na nilamon ng panahon. Isa pala akong tagapagmana. Hindi lang bilang albularyo, kundi bilang tagapagsimula ng laban para sa katarungan. Ang mga pahina ng aklat ay bahagyang kumikislap habang lumalamig ang hangin sa paligid. Lumapit sa akin si Lola. Sa likod niya, tahimik na nakamasid si Itay. Maligayang pagbati, Hector. Sa wakas, nagising na rin ang dugo ng ating angkan at nabuksan mo ang aklat. Lola, anong ibig sabihin nito? Bakit parang hinihigop ako ng mga pahina ng librong to? Anak, ang aklat na yan ay buhay ng mga nauna sa atin. Lahat ng karunungan, sakripisyo at tagumpay nasa loob niyan. Maghanda ka. Hindi ko akalaing ako ang susunod sa yapak mo, Lola Hazel. Minsan, hindi natin kailangang hingin ng kapalaran. Kapag panahon na, ito mismo ang lalapit sa atin. Ikaw ang kasagutang matagal nang hinihintay ng hustisya, Apo. Kaya simulan mo na ang pagsasanay. Hindi sapat ang tapang kung di ka marunong lumaban. Kakayanin ko ang lahat ng pagsasanay. Ama, alam ko hindi pa ako sanay at malayo ako sa galing ni Lola pero matatag ako. Ang puso mo'y puno ng layunin. At ang layuning yon, Hector, mas matalim pa sa punyal ng isang albularyo. Hindi ka nag-iisa sa laban, anak. Ako at ang ina mo. Matagal namin hinintay ang panahong maisali ng kaalaman sa karapat-dapat. Hindi ko inakalang ikaw pala yan. Sana nandito si ina para makita niya to. Para pagkatapos ng ensayo, ipagluto niya ako ng paborito kong adobo. Nandito lang siya, Apo. Sa bawat hakbang mo, sa bawat dasal na dinadala ng hangin, kasama mo siya. Bukas natin simulan ang unang araw ng pagsasanay mo. At tandaan mo, anak, hindi lang halimaw ang kalaban natin ngayon. May mga taong nilamon ng kasinungalingan at kasakiman. Kung ito ang tadhana ako, hindi ako aatras. Lalo pa akong lalakas para sa mga inaapi. Halimaw man sila o tao. Sa aklat na yan, marami kang matutuklasan, Apo. Bawat pahina niyan, may tinatagong kasagutan sa mga tanong mong hindi pa nabibigkas. Ngayon magpahinga ka muna, Hector. Dahil bukas,
Sisimulan na natin ang unang araw ng bagong buhay mo. Sige po, Ama. Panahon na para harapin ang anino ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang takot. Isa akong albularyo, tagapagmana ng aming lahi. At sa bawat hakbang ko mula ngayon, dala ko ang apoy ng mga ninunong nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang tama. Isang linggo kaming nagsanay ni Itay. Walang patid na pagbabasa, pag-iensayo ng ritual, at pag-aaral sa mga halamang dati dinaraanan ko lang. Sa bawat pahina ng lumang aklat, natututo akong lumaban. Hindi lang gamit ang lakas, kundi pati ang isip at puso. Ngayon, nagsasanay kami ni Itay sa harap ng mga kandilang nakaayos sa hugis bituin. Si Lola, tahimik lang na nakamasid mula sa di kalayuan. Palakasin mo pa ang sarili mo, anak. Walang awa ang mga bitong iban. Hindi sila titigil hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Alam ko, Tay! Pero hindi na ako titigil hanggat di ko sila napapatay. Hector, nguyain mo to habang nagsasanay ka. Halamang gamot yan para sa lakas at konsentrasyon. Salamat, La. Buti na lang nandyan kayo palagi para sa amin. The best ka talaga, Lola. Alam mo, anak, nung bata ka pa, ayoko madamay ka sa magulo naming mundo. Gusto ko lang ng tahimik at ligtas na buhay para sa'yo. Ngayon ko lang talaga naiintindihan kung bakit palagi may lungkot sa mata niyo ni nanay noon. Pero Tay, mas pipiliin ko pa rin lumaban para sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. Ganyan nga ang apo ko. Ay, bilib ako sa'yo, iho. At sigurado akong masaya rin ang mga ninuno natin dahil hindi mo sila binigo. Simulan na natin ang susunod na hakbang, ang pagbuo ng pananggalang. Kada araw, pakiramdam ko'y parang may bagong pakpak na tumutubo sa loob ko. Hindi literal, pero unti-unti akong nagbabago. Hindi na lang ako basta anak ni Itay o apo ni Lola. Isa na akong albularyong marunong lumaban, marunong magmahal sa bayan, at marunong matakot, pero hindi sumusuko. Kinahapunan, tahimik ang paligid. Nagpapausok ako ng insenso habang may hawak na bola ng asin sa isang kamay at kutsilyong may ukit sa kabila. Siguraduhin mong hindi ka hihinto, Hector. Kahit ano pa ang mangyari. Sa ngalan ng liwanag at lupa, sa pangalan ng mga ninunong nagbuwis ng buhay. Papalapit na ang anino ng nakaraan. Ramdam mo ba yon, apo? Opo, La. Ramdam na ramdam ko at handa akong harapin sila. Pero bago mo sila harapin, kailangan mo muna silang makilala. Buksan mo ang pangatlong pahina ng aklat. Nandun ang larawan ng nilalang na pumatay sa isa sa mga ninuno natin. Si Gregor? Anak, yan ang ama ni Gregor. Isa sa pinakamalakas na bitong iban. Unang niya talaga ang lahi nila. Iisa-isain ko ang pagtumba sa kanila. Siya ang nanlinlang sa akin noon. At ngayon, siya rin ang naghahanap sa'yo para hilahin ka sa panig nila. Kinuyom ko ang kamao ko. Ito ang daan na pinili ko. Ang labanan sila. Hindi ito madaling tanggapin. Pero ito lang ang tanging paraan para mailigtas ang kinabukasan. Kaya puspusan ang pag-iensayo ko para talunin ang aswang na yun. Isang umaga, nagsasalansan ako ng mga lumang aklat sa silid-aklata ni Lola. Makapalang alikabok. Pero alam kong nandito ang impormasyong matagal ko nang gustong malaman. Alam kong may kopya si Lola tungkol sa Gregor ngayon. Sigurado kung may kita ko yun dito. Abay Hector, hindi ka pa ba napapagod dyan? Mag-iisang oras ka na nag-aalongkat ah.
Bakit hindi mo na lang tanungin si Inay tungkol kay Gregor? Ama, kung itatanong ko kay Lola kung bakit ko gustong malaman ng tungkol sa Gregor na yun, baka mabisto niya ang plano ko. Hindi pwede yun. Ikaw talagang bata ka. Diyan sa kaliwa ng selyo, may mga librong may kinalaman kay Inay. Matagal nang walang gumagalaw dyan. Ang sabi-sabi, mas mabuting wag mo na raw halongkatin. Kailangan kong mahanap ang pangalan ni Gregor. Kailangan kong malaman ang pinagmulan niya at ang buong pamilya niya. Gusto kong itatak sa isipan ko ang lahat ng tungkol sa kanya. O siya, sige. Hanapin mo muna kung may makikita ka. Wala rin namang sinasabi si Inay tungkol sa Gregor na yun Ama, mukhang ito na nga hinahanap ko. Talaga? May nakita ka na? Anong nakalagay, anak? Opo, Ama. Tignan nyo. Nakasulat dito. May apo si Gregor na may taglay na kapangyarihang hindi matatagpuan sa purong aswang. Pero, hindi nakalagay ang pangalan ng apo niya. Wala rin binanggit kung lalaki o babae. Baka sinadyang hindi isulat. Delikado kung malaman niya ng iba. Mas delikado kung hindi natin alam kung sino siya. Hindi lang buhay natin ang nakataya rito. Ama, patayin rin ang kinabukasan ng mga umaasa sa atin. Kung ganon, may dapat kang malaman. Pero tandaan mo, oras na mabuksan mo ang lihim na yon, wala nang atrasan. Hindi ako aatras sa laban na naumpisahan ko na, Ama. Kilala niyo ako. Handa kong ibuwis ang buhay ko para sa mga taong mahal ko. Ang kalahating aswang ay may kakayahang gumamit ng dalawang uri ng enerhiya. Una, ang galing sa dugo. At pangalawa, ang galing sa damdamin. Pero kung alin ang mananaig, nakadepende sa puso nila. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi ni Itay. Dalawang uri ng enerhiya ang taglay ng kalahating aswang. Dugo at damdamin. At sa hindi inaasahang paraan, may pagkakatulad kami. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko noon kung may halaga ba ang lahat ng to. Pero ngayon, alam ko na ang sagot. Oo, mahalaga ang pakikipaglaban kong to. Dahil may bahagi ng nakaraan na patuloy na sumusulpot para gisingin ang kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, habang sinasala ng araw ang liwanag sa bakuran, matatag akong nakatayo sa harap ni Itay. Hawak niya ang lumang kahoy na baston ni Lolo. Habang nagsasanay kami, nakaupo sina Lola at Tia sa lilim ng punong mangga, tahimik na nakamasid. Masyadong maluwag ang hawak mo sa sandata, Hector. Kapag ganyan, isang hampas lang ng aswang, bali ang balikat mo. Pasensya na ho, Ama. Isa pa po, hindi ako pwedeng matalo. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Pakiramdaman mo rin ang enerhiya sa paligid. Ang hininga ng kalaban, ang galaw ng hangin. Gamitin mo ang pandama mo. Parang si Ivan lang nung kabataan niya. Ganyan din pag nag-e-ensayo sila ng ama niya. Hindi ito laro, Inay. Noon, tinuruan lang ako ni Itay kung paano protektahan ang sarili ko. Pero iba ang laban ng anak ko ngayon. Makakalaban niya ang isa sa pinakamalakas na aswang. Pero, paano kung may kabutihan pa siya, Ama? Kung may awa pa siya sa tao at kalahi niya? Kapag dumating ang oras ng laban, hindi damdamin ang haharap sa'yo. Kailangan mong maging matatag at wais, Hector. Tama si Althea. Kaya sanayin mo ang sarili mong huwag magpadala sa awa. Lalo na kung alam mo hindi sila karapat-dapat. Naiintindihan ko, ang awa ay para sa mga taong nangangailangan. Dahil ang masama, mananatiling masama. Pero hindi rin masamang makaramdam ng awa, Apo. Huwag mo lang hayaang lamunin ka ng damdamin mo. Katulad ng nangyari sa akin noon. Kahit anong lakas ng katawan ko, iba pa rin ang bigat ng mga salitang binibitawan nila. Alam kong tama si Itay. Hindi biro ang laban na to. Pero sa kabila ng lahat, may tanong pa rin bumabalik sa isip ko. At pinipili kong wag muna itong pansinin. Makalipas ang ilang oras na pagsasanay, nagpahinga kami. Naupo ako sa lilim ng puno. Minamasahe ang nananakit kong braso.
nang lumapit si Tia Althea. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ko. Napapikit siya. At biglang, tila may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Napapitlag ako nang dumilat siya. Chang, ayos lang ho ba kayo? May pangitain ba kayo? Huwag kang maingay. Nakikita ko. Ano nakikita niyo, Chang? Isang babae. Nagdurusa. Hindi niya makita ang liwanag, pero siya ang magpapatibok ng puso mo, Hector. Chang naman eh, hindi yun ang inaasahan kong marinig. Isa siyang kalaban, di ba? Tapos, magugustuhan ko siya? Oo, Hector. Kaanib siya ng kalaban. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kalaban ay kaaway. Hindi ko ganyan ang iniisip ko, Chang. Ang gusto ko, ang makapagiganti sa ginawa kay Lola. Wala sa plano ko ang ganyang klaseng bagay. Makinig ka, Hector. Minsan, ang pag-ibig ang susi. Hindi para maging mahina ka, kundi para mas tumatag ka. Dahil may liwanag itong dala. Pasensya na ho kayo, Chang. Pero hindi ko kailangan ng susi na yan. Ang kailangan ko ay armas. Salamat sa sinabi niyo. Hala, Apo. Mukhang nabigla ka yata. Pero darating ang araw. Makikita mong yung pinaka-iniiwasan mo, siya rin ang magliligtas sa'yo. Kinuyom ko ang kamao ko. Ayokong umibig sa isang kalaban. Hindi ito ang damdaming gusto kong maramdaman. Hindi ako sumabak sa laban para lang maantala ng isang emosyon. Maraming umaasa sa akin at hindi ko pwedeng hayaang masayang ang lahat ng yun dahil sa isang pangakong pag-ibig. Nung araw na yon, pinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ako mahuhulog sa kahit sinong babae, lalo na sa isang kalaban. Kinagabihan, nakahiga na ako sa banig. Pinagmasdan ko ang mga aninong gumagalaw sa kisame habang nagsasayaw ang mga kuliglig sa labas. Biglang bumigat ang tibok ng puso ko. Isang uri ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa nga siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita. Pero bakit ganito kalalim ang epekto ng sinabi ni Chang? Hindi ka pa rin ba makatulog, anak? Inisip mo pa rin ba ang sinabi ng Chang mo? Opo, Tay. Yun pa rin ang laman ng isip ko. Bakit hindi mo hayaan ng tadhana na gumawa ng plano para sa'yo? Hindi pwede, Ama. Ayoko pong umibig sa isang kalaban. Ang pangit naigabay lang, anak. Ikaw pa rin ang magpapasya kung saan ka tutungo. Pero tandaan mo, minsan ang puso, mas matalino pa sa isip. Kung kailangan kong talikuran ng puso para protekta ng mga inosente, tao man o aswang, gagawin ko. Tingnan natin, anak. Basta huwag ka magsalita ng patapos. Hindi mo pa naman siya kilala, di ba? Ayoko siyang makilala, Ama. Hindi siya bahagi ng plano ko. Pero sa kabila ng lahat ng sinabi ko, may kakaibang init sa dibdib ko. Parang may tinig sa puso kong paulit-ulit na nagsasabing, maghanda ka. Hindi lang espada ang kakaharapin mo, kundi sarili mo rin. At doon ko naisip, baka nga mas mahirap kalabanin ang damdamin kesa sa pinakamalakas na aswang. Kinabukasan, balik ensayo kami ni Itay. Tahimik ako nung araw na yon, mas matatag, mas determinado. Kumikislap ang pawis sa noo ko at bawat hampas ng baston ay may kasabay na bigat ng iniisip. Yan! Gamitin mo ang buong mong lakas. Huwag mo takasan ang bawat hampas. Yakapin mo. Labanan mo. Kayang-kaya kita talunin, Ama. Nagbabago ang enerhiya niya, Tia Hazel. Nagsisimula na. Ang tanong, kakayanin ba niyang pumili sa pagitan ng puso o ng tungkulin?
Yan ang aabangan natin, Tiya. Sana lang, maging totoo siya sa sarili niya para hindi siya lamunin ng damdamin niya. At doon ko naramdaman na ang bawat galaw ng katawan ko ay hindi lang pala para sa pakikipaglaban. Isa rin itong paghahanda para sa laban ng puso ko. At kung totoo ngang darating siya, ang babaeng kasapi ng kaaway, handa na akong labanan siya. Pagkatapos ng ensayo, muling bumalik sa isipan ko ang apo ng aswang na si Gregor. Kailangan ko na siyang mahanap. Pumunta ako sa silid ni Lola. Ayoko sana siyang tanungin dahil baka mabisto ang plano ko. Pero wala na akong ibang pagpipilian. 3 beses akong kumatok bago binuksan ang pinto. Bumuntong hininga muna ako bago pumasok sa loob. Oh, apo, may kailangan ka ba? Oo, sana eh. Lola Hazel, totoo po ba tong nakasulat dito na may apo si Lolo Gregor? Nakalahating aswang at kalahating tao? Tama ka, iho. May apo si Gregor. Siya ang pinakamalaking pagkakamali ni Gregor. Anak ng anak niya sa isang mortal. Pinilit niyang itago ang bata. Pero alam kong buhay pa yon hanggang ngayon. Anong balak niya sa apo niya, Lola? Hindi ko na naisulat sa aklat ang tunay na balak ni Gregor. Pero dahil tinanong mo, sasabihin ko. Gusto niyang gawing perpektong aswang ang apo niya. Pagsasamahin ang lakas ng tao at aswang gamit ang formula na ninakaw niya sa akin. Hindi pala sapat na ninakaw niya ang formula. Pati dugot laman niya. Sarili niyang apo. Gusto niyang gawan ng masama? Oo, apo. At kapag nagtagumpay siya, walang makakapigil sa kanya. Kaya dapat mong mahanap ang batang yon bago sa tuluyang maging halimaw. Lola, saan ko po siya mahanap? Hindi ko alam. Pero ang huling balita ko, nakatira siya malapit sa ilog ng San Vicente. May batang may kakaibang ugali at lakas daw doon. Ano pong pangalan niya, Lola? Hindi ko alam, apo. Wala ring sinabi si Gregor. Maging kasarian niya, hindi ko rin alam. Maraming salamat ho sa impormasyon, Lola. Parang may kumislot sa dibdib ko. Hindi ko mawari kung awa ba yun, galit o takot. Pero alam ko, hindi siya isang karaniwang nilalang. Isa siyang nilikhang nasa gitna ng 2 mundo. At kailangan ko siyang maunahan bago siya maagaw ni Gregor. Pero hindi ko sinabi kay Lola ang totoo. Hindi lang siya hahanapin. Gusto kong matiyak kung siya ba ay kaaway. At kung siya nga, gagawin ko ang kinakailangan kong gawin. Ang tapusin siya. Kinagabihan, makulimlim ang langit. May pailan-ilang kulog, tila senyales ng parating na ulan. Umupo ako sa sahig at isa-isang isinilid sa bag ang mga gamit ko. Langis, talisman, kutsilyong may ukit. Sa likuran ko, naroon si Tiang Althea. Hawak ang kanyang prayer beads. Hector, anak, bago ka umalis, may kailangan kang malaman. Ano po yun, Tiang? Sa isa sa mga pangitain ko, nakita ko ang apo ni Gregor. Isa siyang lalaki. May palatandaan sa katawan niya. Isang peklat na pahaba sa kaliwang mata. Peklat sa kaliwang mata? Sigurado po kayo? Oo, Hector. Yun ang marka niya mula sa isang ritual nung bata pa siya. Kapag nakita mo yon, siya na yon. Kaya kailangan mong mauna sa paghahanap. Salamat, Tiang. Hindi ko makalimutan ang tulong niyo sa akin. Huwag mo nang isipin yon, Hector. At isa pa, Hector. Hindi lahat ng may dugong aswang ay masama.
Alalahanin mo yan. Pero hindi rin lahat ng may mukhang tao ay tunay na tao, Chang. Tama ka dyan, iho. Kaya mag-ingat ka. Bantayan mo rin ang puso mo. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Ang puso ko, ang una kong kalaban. Pero hindi siya magiging hadlang sa akin. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Bawat salitang binitawan ni Chang Althea ay paulit-ulit sa isipan ko. Hindi babae ang apo ni Lolo Gregor. Isang lalaki na may peklat sa kaliwang mata. Para akong inagawa ng direksyon, pero binigyan din ng mapa. Kinabukasan, maaga pa lang, handa na ako. Sasama si Itay sa paghahanap. Sinabi niyang hinding-hindi niya ako pababayaan sa panganib. Bit-bit ko na ang mga gamit ko bilang albularyo. Pero may kaba pa rin sa dibdib ko. Ang iniisip ko lang, kapag nakita ko ang lalaking yon, kailangan kong malaman kung kakampi ba siya o kaaway. Dumaan kami sa masukal na gubat. May mga ibong nagliliparan. Ang araw, natatabingan ng ulap. Hanggang sa may nakita kaming bulto sa ilalim ng puno. Agad kaming lumapit. Teka lang, Hector. Mukhang tao ang nasa ilalim ng punong yun, ah. Ama, may sugat siya at hindi gumagalaw. Tara, tulungan natin siya. Ama, tao nga pero tignan niyo yung mukha niya. May peklat siya sa kaliwang mata. Ibig sabihin, pareho tayo nang iniisip, Ama. Mukhang siya na nga. Pero bakit siya nandito at sugatan? Tubig. Tubig. Etong tubig. Uminom ka muna. Hindi ka namin sasaktan. Ayos ka lang ba? Anong pangalan mo? Ako si Leo. Salamat at tinulungan niyo ako. Mabuti naman. Ako si Ivan. Ito ang anak kong si Hector. Napadaan lang kami rito. Ikaw, anong nangyari sa'yo? May mga taong humahabol sa akin. Sabi nila, isa raw akong panganib. Kaya tumakas ako. Gagamutin ka muna namin. Mukhang malalim ang sugat mo pero mabutit hindi malala. Habang ginagamot at pinapakain namin si Leo, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Siya ang lalaking hinahanap ko. Siya ang posibleng apo ni Gregor. Pero bawat galaw niya, bawat titig, wala akong makitang kasinungalingan. Walang galit, walang halimaw. Parang batang ligaw sa mundong hindi siya tinanggap. Hindi ko alam kung nililin lang niya kami. Pero habang tinitingnan ko ang peklat sa mata niya, pakiramdam ko, ako ang tinataga ng katotohanan. Hindi ko alam kung bakit nila ako hinahabol. Wala naman akong ginagawang masama eh. Wala ka talagang ginawa kahit na hinahabol ka nila. Sanay na ako. Kahit saan ako mapadpad, may gustong pumatay sa akin. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong itinaboy ng tao at ng mga nilalang. Saan ka ba talaga galing, Leo? Hindi ko rin alam. Pero bata pa lang ako, tinatago na ako ng lola ko. Palipat-lipat kami ng tirahan. Lola mo? Oo. Ang sabi niya, may gustong kumuha sa akin at gamitin ako sa masama. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi rin niya ipinaliwanag eh. Anong pangalan ng lola mo? Isang beses ko lang narinig. Celestina. Yun ang pangalan niya. Hector, yun ang ina ng asawa ng anak ni Lolo Gregor. Kaya pala siya tinatago. Siya ang apo ni Gregor. Parang sinisigaw ng paligid ang katotohanan. Wala na akong dapat itanong. Siya ang anak ng halimaw na si Gregor. Pero habang tinitingnan ko siya, hindi ko makita ang halimaw. Isang binatang pinilit isilang sa mundong gusto siyang gamitin at itakwil. Nagpahinga kami. Gumawa ng apoy para sa gabi.
Anak, ngayon alam mo na. Anong balak mo? Hindi ko alam, Ama. Akala ko kapag nakita ko siya, kaya ko siyang tapusin. Pero mukha naman siyang mabait. Dadali muna natin siya sa bahay. Tapusin? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang hinahanap ko. Kailangan kitang mauna bago ka pa makuha ng lolo mo. Mahirap na kung siya ang mauna. Gusto mong patayin ako? Kung magiging panganib ka sa amin, hindi ako magdadalawang isip. Pero kung magiging kakampi ka, pwede kang sumama sa amin. Hector, Ngayon alam ko na. Kahit kailan, wala pala akong lugar sa alinman sa dalawang mundong to. hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero yun ang balak mo, di ba? Nung gabing yun, hindi ako nakatulog. Pinagmasdan ko si Leo habang natutulog siya sa gilid ng apoy. Sa mukha niya, walang bahid ng halimaw. Pero sa dugo niya, naroon ang sumpa ng lahi ni Lolo Gregor. At sa puso ko, naroon ang pag-aalinlangan. Gagawin ko ba ang itinuro sa akin o susundin ko ang sinasabi ng puso kong hindi ko na rin makontrol? Bukas, gigising kami sa panibagong araw. At sa pagbubukang liwayway, kailangan ko nang pumili. Pumili kung sino ang tunay na kaaway. At kung sino ang dapat kong ipaglaban. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon. Unti-unting nawawala ang hamog sa paligid. Natutulala akong nakatitig lang kay Leo habang masaya siyang naglalagay ng kahoy sa apoy. Uy, magandang umaga. Ang seryoso mo naman kung makatingin. May muta ba ako? Wala. Ang sayo mo lang tignan. Para bang wala kang iniindang panganib. Kasi, kung palagi akong matatakot, mababaliw lang ako. At saka, mas maganda yung nagsisimula ang araw ng may ngiti, di ba? Hector, ikaw munang bahala kay Leo ha. Pupunta lang ako sa ilog. May kukunin akong halamang kailangan para sa gamot niya. Huwag ko kayong mag-alala, Ama. Ako nang bahala sa kanya. Hindi mo kailangan bantayan. Hindi naman ako lalayo eh. Pangako ko yan. Mas mabuti ng sigurado. Baka mamaya mapahamak ka pa. Kaya kong sarili ko. Mabilis kaya akong tumakbo. Kahit kaya mo pa, Leo, mas mabuti pa rin dito ka na muna. Huwag ka nang matigas ang ulo. Hindi ko alam kung paano ko siya tititigan nang hindi nadadala ang damdamin ko. Hindi na siya yung Leo na una kong pinaghinalaan. Sa bawat ngiti, bawat biro, bawat tingin na parang ako lang ang taong tumulong sa kanya. Doon ako unti-unting nauupos. Pero hindi ko rin malimutan ang dugo sa loob niya. Paano kung mapaglinlang siya? Paano kung parte siya ng mas malaking plano ng mga aswang? Pero paano kung hindi? Paano kung totoo ang bawat halakhak, bawat lambing, bawat titig? Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko dahil maging ako, litong-lito na rin. Pagkatapos uminom ni Leo ng gamot, nagsimula kaming maglakbay pa uwi. Mabilis lumipas sa mga araw. Ngayon, mag-iisang linggo na namin siyang kasama. Isang gabi, tinawag ako ni Tiang Althea. Hector! Hector! Kailangan mong malaman to. Tiang Althea, ano ginagawa niyo rito? Ano po bang meron? Ayon sa talaan ng lahi ni Gregor, babae ang apo niya, hindi lalaki. Ngayon ko lang nakita ang dokumentong to habang naglilinis ako sa silid-aklatan ni Tia Hazel. Ibig sabihin, hindi si Leo ang apo ni Lolo Gregor? Teka lang. Hindi ako ang hinahanap niyo? Yung apo ng pinakamalakas na aswang? Oo, Leo. Hindi pala ikaw ang apo ni Gregor.
Siguro pareho lang kayo ng peklat sa mata kaya napagkamalan ka namin. Natutuwa ka ba? Kasi hindi mo na ako kailangang patayin? Wala akong planong patayin ka, Leo. Natutuwa ako dahil ligtas ka na. At higit sa lahat, hindi ka nahabulin ng mga gustong saktan ka. Ewan ko. Ewan ko kung matutuwa ka pa kapag sinabi ko sa inyo ang totoo kong pagkatao. May sikreto akong hindi pa sinasabi. Anong sekreto yon, Leo? Ang totoo, ang pangalan ko ay Laika. Isa akong babae. Nagpanggap lang akong lalaki para hindi ako makilala ng mga humahabol sa akin. Para makatakas. Parang may sumabog sa dibdib ko ng mga sandaling yun. Si Leo, si Laika, ay iisa. At ang mas nakakagulat, babae pala siya. Maraming nagtatangka sa buhay niya, kaya kailangan niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Hindi ko rin siya masisi doon. Siguro, kung ako ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko. Para naman talaga siyang lalaki. Sa buhok niya, pananamit, maging ang boses niya ay parang lalaki. Pero mas lalo akong nalito sa damdaming sumibol sa puso ko. Dahil hindi ko na lang siya gustong protektahan kasi mahal ko na siya. Kaya mo pa ba akong tingnan kahit alam mo na ang totoo? Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko sa iyo, Hector. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Laika. Kahit hindi mo sabihin, naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo eh. Pero may isa ka pang hindi nalalaman tungkol sa akin. Ano pa ba ang tinatago mo? Ako ang apo ni Lolo Gregor. Alam ko, Laika. Alam mo? Paano nangyari yun? Dahil sa palatandaan mo, Laika. Nakalimutan mo na ba ang peklat sa mata mo? Saka isa kang babae. Siguro nakita ni Chang Altea na lalaki ang apo ni Lolo Gregor dahil sa itsura mo. Alam kong may hirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. Kaya nandito lang ako para sa'yo. Alam mo din bang pilit akong tinago ng nanay ko? Pinalaki niya ako sa malayong lugar. Pero nasa dugo ko pa rin ang sumpa. Dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Laika. Wala kang kasalanan sa lahat ng to. Tanggap mo ba ako? Kahit isa akong kalahating halimaw? Isang nakakatakot na sumpa? Laika, hindi ko alam kung kaya kong talikuran ng tungkulin ko. Pero alam kong hindi kita kayang pabayaan. Nang gabing yun, humarap ako sa pinakamatinding laban. At yun, ang puso ko. Hindi nga nagkamali ang pangitain ni Chang Althea. Hindi ko alam kung kailan ko siya minahal. Pero sigurado akong hindi ko siya titingnan bilang isang halimaw. At sa mundong puno ng dilim, siya ang naging liwanag ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ngayon, pipiliin ko muna siyang hawakan. At sa unang pagkakataon, pinipili ko ang pag-ibig. Pero syempre, lalaban pa rin ako para sa hustisyang gusto kong makamit sa lahat ng mga nasaktan ni Lolo Gregor. Isang gabi, sa bakuran ng kubo, nakikita ko ang sinag ng buwan. Malamig rin ang hangin. Magkaakbay kami ni Laika sa ilalim ng punong mangga habang nakatingala kami sa kalangitan. Sa wakas, tahimik na rin ang lahat. Wala nang humahabol sa akin. At hindi ko na rin kailangang magtago pa. Pero kahit ganito kahimbing ang gabi, hindi ko maiwasang mag-isip na baka may mangyaring masama sa atin. Si Lolo Gregor ba ang ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko, hindi siya sumusuko ng ganun-ganun lang. Pero Hector, hindi mo kailangan lumabang mag-isa. Kasama mo naman ako eh. Gusto ko lang kasi manatili kang ligtas. Kahit kapalit ay lahat ng meron ako. Kaya ko naman lumabang mag-isa eh. Kaya wag mo akong alalahanin, Laika. Hindi mo
mo kailangan mawala para mailigtas ako, Hector. Dahil kung mawawala ka, anong silbi ng kaligtasan ko? Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Ay, nako. Dati, iniisip ko kung paano kita makikita. Ngayon, hindi ko na yata kakayaning mawala ka sa paningin ko. Alam mo bang kinain ko ang lahat ng sinabi ko kay Chang Althea? Dahil mahirap nga palang kalaban ng puso. Ganon talagang epekto ko sa'yo. Sa ganda ko ba namang to? Pero seryoso, Hector. Kahit anong mangyari, kasama mo ako sa laban mo. At bungangkan pa ng aswang ang bumangga sa atin. Hindi kita bibitawan. Handa na akong harapin ang lolo ko, Hector. Tayo ang pipigil sa kasamaan niya. Akala ko'y panatag na ang gabi namin. Akala ko'y sapat na ang isang tahimik na yakap para itapon ang lahat ng takot. Pero nagkamali pala ako. Dahil sa isang iglap lang, nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Naramdaman ko ang biglaang pangamba. At sa likod ng mga aninong gumagalaw sa dilim, biglang may lumitaw. Si Lolo Gregor. Ang mga mata niya'y tila apoy, pero ang lamig ng tingin niya sa akin. Nanunuot sa bawat himaymay ng aking ugat. Ang aura niya mabigat, madilim at puno ng galit. Hinarap namin siya ni Laika. Laika, apo ko. Panahon na para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Hindi ko tahanan ng kadilimang kinasasakupan niyo, Lolo. Hindi ako babalik doon. Umalis ka na, Lolo Gregor. Hindi mo siya pag-aarew para basta mo na lang kunin. Wala kang alam, binata. Hindi mo alam kung anong sinasayang mo. Ang kabuuan ng kapangyarihan ng aming lahi, mangyayari lang kapag nagbalik ang dugo ko at sila'y kayon. Hindi ako para sa karasang yan, Lolo. Hindi ko kaya maging tulad mo. Hector! Mag-ingat ka! Nagpang-abot ang lakas namin ni Lolo Gregor. Ang mga kuko niya matutulis na parang bakal, sumusunog sa balat ko. Bawat suntok ko parang wala lang sa kanya. Pero hindi ako tumigil. Ginamit ko ang lahat ng itinuro ni Itay. Bawat galaw ko may dasal. Sumisigaw ako sa sakit sa bawat tama niya. Pero napakalakas na matandang halimaw. Isang sipa lang, tumilapon ako sa puno. Ramdam ko ang bali sa tadyang ko. Tumingin ako kay Laika. Nanginginig siya sa takot. Duguan ako. Halos hindi na makatayo. Habang si Laika natataranta. Hector! Tama na, Hector! Papatayin ka niya! Laika, ikaw ang pipiliin ko. Kahit masaktan ako, kahit mamatay, lalaban pa rin ako. Magdesisyon ka na, apo ko. Sasama ka ba o hindi? Hindi. Hindi ako sasama sa iyo, Lolo. At hindi ako magiging kasangkapan ng kasamaan mo. Lumayo ka sa kanya. Kung hindi, papatayin kita. Tanggapin mo to. 12 araw, Hector. Ipagdasal mong hindi ka mawalan ng mahal sa buhay. Hector! Hector! Ayos ka lang ba? Nang gabing yun, nilamon ng dilim ang kanyang anyo. Naiwan akong duguan, nanginginig at basang-basa ng pawis at dugo. Pero higit sa sakit ng katawan, mas mabigat ang pagbabantang binitiwan niya. May 12 araw para maghanda. Natatakot ako na baka yun na ang huli naming pagkikita ni Laika. Kinabukasan, sa loob ng bahay, nilagyan ni Laika ng dahon ang mga sugat ko at nilagyan ng benda ang braso ko. Ang
Ang lakas ng lolo mo. Anong klaseng halimaw siya, Laika? Totoo nga, isa siya sa kinatatakutan ng lahat. Wala akong pakialam sa kanya, Hector. Ang mahalaga, ikaw. Ikaw ang ilaw na hindi natitinag sa harap ng dilim. Kaya hindi kita pababayaan, Hector. Kahit na anong mangyari. Hindi kita papipiliin, Laika. Alam kong nasa pagitan ka ng dalawang mundo. Pero gusto kong malaman mo na sa mundong to, may isa kang tahanan. At ako yun. Sa'yo ko natutunan kung paano magmahal ng walang takot, Hector. Sa gitna ng bangungot, natutunan kong may panaginip pa rin pwedeng maging totoo. Huwag mo na akong iwan, Laika. Sapat na para sa akin yun. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Kahit may digmaang darating, nandito lang ako. Habang yakap ko siya, ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa gitna ng lamig ng pangamba. Para bang may panibagong apoy sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang laban. Alam kong babalik si Lolo Gregor. Mas malakas, mas mapanganib. Pero ngayon, hindi ako nag-iisa. Ang laban para sa hustisya, para sa pag-ibig, at para sa kinabukasan ay magsisimula na. At sa loob ng 12 araw, ipapakita ko sa kanya na kahit ang pinakamadilim na gabi ay kaya pa ring talunin ng apoy ng puso ng tao. Seryoso ang mukha ko habang hawak ang lumang kwintas ng inay ko. Sa harap ko ay sina Lola at Tia. Parehong may halong pag-aalala at determinasyon sa mga mata. Lola, Chang, alam kong hindi basta-basta aalis si ama ng walang dahilan. Hindi kaya kinuha siya ni Lolo Gregor? Matagal na naming kinatatakutan ang pagbabalik ni Gregor. Ang puso niya ay puno ng kasamaan. Pero ang puso mo ay liwanag. At hindi basta-basta yan matatalo ng kahit na sinong aswang. May paraan pa, Hector. Hindi lang lakas ang pwede mong gamitin. Kailangang tamaan mo ang kanyang kahinaan. At yun ang kanyang puso. Pero mag-iingat ka dahil kaya kanyang lituhin. Lituhin? Paano, Chang? Kayang-kaya niyang gayahin ang boses ng mahal mo sa buhay. Ipaparamdam niya sa'yo ang takot, galit, kahit kasinungalingan na akala mo'y totoo. Kaya bago ka sumugod, tiyakin mong alam mo ang totoo sa puso mo. Gamitin mo ito, Apo. Ang pulseras na yan ay galing pa sa mga ninuno natin. Proteksyon yan mula sa masasamang nilalang. Kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang susundin ng pulseras na yan. Salamat, Lola. Chang, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yan. Para kay Ama, kay Laika, at para sa ating lahat. Isang paalala lang, Hector. Sa 12 araw, magpapakita siya. Handa ka na ba? Sa oras na yun, hindi na ako matatakot na harapin siya, Chang. Simula ng gabing yun, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Araw-araw, sinanay ko ang sarili ko. Hindi lang katawan, kundi pati puso at isipan ko. Sa bawat hampas ng hangin, sa bawat tunog ng gabing tahimik, parang naririnig ko ang yabag ni Lolo Gregor. Pero hindi ako umatras. Alam kong darating ang oras na haharapin ko siya. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang tiwala ko sa aking kakayahan. Hanggang sa dumating na nga ang 12 araw. Maalinsangan ang gabi, pero biglang humangin ng malamig. Lumitaw mula sa dilim si Lolo Gregor. Matangkad, nangingitim ang balat, may mahahabang kuko at mapulang mga mata. Hawak niya si Laika sa braso. Akin na siya, Hector. Anak siya ng lahi ko. Walang makakapigil sa aming kasamaan. Bitawan mo siya! Wala kang karapatang kunin ang taong mahal ko! Hector! Wag! Wag mo siya lalabanan!
Tumahimik ka! Hindi mo alam kung sino ito apo ko. May dugo siyang aswang gaya ko. Alam ko kung sino siya, pero mas alam ko kung anong nilalaman ng puso niya. Hindi siya katulad mo na isang masama. Nagmamatapang ka, binata. Tignan natin kung makakatayo ka pa matapos kitang tapusin. Bigla akong inatake ni Lolo Gregor. Mabilis ang galaw niya. Sinabayan ko ang bawat galaw niya. Hindi ako umatras. Nagpalitan kami ng suntok, talas at lakas. Ramdam kong mas malakas siya kaysa sa akin. Natamaan niya ako sa sikmura. Sumuka ako ng dugo. Hindi pa ako nakakabawi nang bigla niya akong sipain at kalmutin gamit ang kanyang matutulis na kuko. Hindi mo kayang patrasin, Lolo Gregor. Akala mo ba maawa ko sa'yo? Pues, walang awa kitang papatayin. Ikaw ang papatayin ko! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hindi mo makukuha si Laika sa akin. Hector! Mag-iingat ka, Hector! Ramdam ko ang bigat ng bawat atake niya. Parang hinahampas ako ng bato sa bawat suntok niya. Pero hindi ako papayag na matalo na lang basta-basta. Sa tuwing bumabagsak ako, iniisip ko ang mga mahal ko sa buhay. Iniisip ko rin si Laika. Ang tapang niya at ang tiwala niya sa akin. Hindi ko siya pwedeng biguin. Malakas niya akong sinugod. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas. Pero muli niya akong sinuntok. Muntikan niya na akong tamaan sa huling tira niya. Napahinto ako nang sumigaw si Tiang Althea. Hector! Tandaan mo ang sinabi ko. Ang tunay na pag-ibig ang makakatalo sa kanya. Ano yung pinagsasabi mo, kalokohan, Althea? Pag-ibig? Hector, kung totoo ang nararamdaman mo, ipakita mo. Hindi para sa halimaw na yan, kundi para sa sarili mo. Mga hangal kayo. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Tignan mo ang nangyari sa ama mo. Mahal ka niya, pero nasa na siya ngayon? Hindi ba't kinain siya mismo ng pagmamahal niya? Hindi kahinaan ng magmahal, Lolo Gregor. Ito'y nagpapalakas sa isang tao. Dahil sa pagmamahal, kaya nandito pa ako sa harapan mo. Matatag at nakikipaglaban. Maniwala ka sa akin, Hector. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita iiwan sa labang to. Laika, salamat. Hindi ako magpapatalo. Para sa'yo at para sa mga tao na nangangailangan ng tulong ko. Akala nyo madali nyo ako matatalo? Diyan kayo nagkakamali. Malakas na sumigaw si Lolo Gregor. Sabay talon papunta sa akin. Pero bago siya makalapit, naramdaman ko ang init ng pulseras ko. Lumakas ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang mabibigat na hininga ni Laika sa likod ko. Sa mismong pagkakataong yon, alam ko na. Hindi ko siya kailangang labanan gamit ang lakas lang. Kailangan ko lang maniwala. Kaya nang sugurin niya ako, mabilis kong kinuha ang dala kong punyal. Sinabayan ko ang paglapit ni Lolo Gregor sa akin. Agad ko siyang sinaksak sa kanyang puso. Pero natamaan niya ang braso ko gamit ang matatalim niyang mga kuko. Umuusok ang katawan ni Lolo Gregor. Para siyang lasing na paggewang-gewang habang hinahawakan ang kanyang puso na tinamaan ko. Hindi maaari. Ako ang pinakamalaki! Yan na ang katapusan mo, Lolo Gregor. Hector! May sugat ka! Naglaho si Lolo Gregor sa hangin, kasabay ng malamig na simoy ng gabi. Napaluhod ako dahil sa sugat sa braso ko at maging sa tagiliran ko. Hinihingal ako at nanghihina ang katawan ko. Pero ayos lang dahil natapos na rin naman ang lahat. Wala na ang aswang na luminlang sa lola ko.
At sa wakas, malaya na rin si Laika sa lolo niya. Tapos na ang laban. Wala na si Gregor. Hindi mo lang siya tinalo, Hector. Pinalaya mo rin ang sarili mo at si Laika sa kasamaan ng Gregor na yon. Maraming salamat, Hector. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo natalo si Lolo Gregor. Hindi ito tagumpay ko lang. Tagumpay nating lahat. Dahil sa tiwala, sa pagmamahal nyo. Kaya kinaya ko siyang labanan. Pero wag mong kakalimutan, iho. Hindi rito nagtatapos ang lahat. Bantayan ninyo ang isa't isa. Dahil minsan, ang dilim bumabalik ng hindi nyo alam. At kung bumalik man, ngayon, alam ko na kung paano lumaban. Nang gabing yun, humupa ang ulan. Nagsimulang sumikat ang buwan sa likod ng mga ulap. Kasabay ng liwanag nito, ang bagong pag-asa. Wala na si Lolo Gregor at alam kong babalik si Itay sa amin. Nararamdaman ko ring hindi pa tapos ang lahat. Naniniwala ako na ang tunay na lakas ay nasa puso. Handa na akong harapin kahit ang pinakamadilim na gabi. Sa mundong to, kahit may halimaw, laging may liwanag kung may pag-ibig. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin bumabalik si Itay. Hinanap ko na siya, pero hindi ko talaga siya makita. Tinanong ko na rin si Chiang Althea kung may nakikita ba siya sa kanyang pangitain. Pero ang sabi niya, wala raw. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong babalik siya sa amin. Isang gabi, magkaharap kami ni Laika at nagkakape. Ang tahimik mo naman. Ayos ka lang ba, Hector? Alam kong namimiss mo ang tatay mo. Huwag ka sanang panghinaan ng loob, ha? Tama ka. Namimiss ko na siya. Alam kong babalik siya sa atin. Babalikan niya kami ni Lola Hazel. Hindi ko akalaing darating ang ganitong katahimikan sa buhay ko. Alam mo ba, minsan natatakot pa rin ako. Baka kasi hindi pa tapos ang laban natin sa mga masasamang nilalang. Ganon din ang nararamdaman ko, Laika. Pero kahit na anong problemang dumating, sabay nating harapin yun na magkasama. Tuwing gabi bago ako matulog, pinapanalangin ko na sana hindi ka na mawala pa sa akin, Hector. Ganon din naman ako, Laika. Pinapangako ko sa buwan, gabi-gabi, na kahit anong mangyari, babalik at babalik ako sa'yo. Sino yan? Gabi na! Hector, anak, kailangan ko makausap kayo. May dapat kayo malaman. Mang Ivan? Anong nangyari sa inyo? Maupo po muna kayo. Wala nang oras, Hector. Kailangan mo nang malaman ng lahat. Hindi si Lolo Gregor ang tunay ng utak ng lahat. Si Althea, siya ang utak at nagplano sa lahat ng to. Parang sumabog ang puso ko sa narinig ko. Si Chiang Althea, ang mapagmahal kong tiyahin na nag-aruga sa akin at itinuring kong parang ina. Parang hindi ko kayang paniwalaan ang naririnig ko mula kay Itay. Pero nakita ko ang takot sa mga mata niya at ang panginginig ng buo niyang katawan. Kumuha ng tubig si Laika at pinainom si Itay. Ama, sabihin niyo sa akin kung ano nangyari sa inyo. Nung gabing sinalakay tayo ni Lolo Gregor, narinig ko sila ni Althea na nag-uusap. May binubuo silang plano nung gabing yon. Tumulong siya sa atin para linlangin tayo. Alam niya ang gagawin sa mga kalahating aswang. At ang kinagalit ko, dahil gusto niyang mawala ka, Hector. Ha? Pero, bakit? Bakit niya gusto niyang mawala ako? Dahil ikaw ang bunga ng pagmamahala namin ng iyong ina. Naiinggit siya at galit kay Mara. Patawarin mo ko, anak. Dahil nadamay ka sa pagiging sakim niya. Minahal ko ang nanay mo, Hector. Pero si Althea, hindi ko alam na may pagtingin pala siya sa akin noon. Ibig niyo mong sabihin, Tama ang iniisip mo, Iha. Nilamon siya ng inggit. At nang makuha ni Gregor ang formula ni Ina Hazel, ginamit niya yun kay Althea. Dahil may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Ginawa siyang eksperimento ni Lolo Gregor.
Nabilog tayo ni Chang Althea. Pinaikot at nilinlang niya tayo. Akala ko si Lolo Gregor lang ang kalaban natin. Siya palang matindi nating kalaban. Kaya niya tayo maunahan sa bawat plano natin. Hindi naman siya ganun eh. Mabuti siyang tao. Nilamon lang siya ng sakit at galit. Biglang lumamig ang hangin. Nagulat ako nang malakas na bumukas ang pinto. Mabibigat ang hakbang niya papasok sa loob ng bahay. Galit na nakatayo si Chang Althea at hinarap kami. Ang dami niyong sinasabi. Bakit? Kayo lang bang may karapatang masaktan? Chang Althea, paano niyo nagawa to kay Hector? Ayoko naman talagang gawin to sa inyo. Pero pagod na akong laging nasa anino ng ina mo, Hector. Paborito siya ng mga magulang namin. At minahal siya ng lalaking gusto ko. Ako? Wala akong kakampi. Walang nagmamahal sa akin. Kaya binura ko sila sa landas ko. At ngayon, ikaw na lang ang natitira sa harap ko. Kung kailangan mo sirain ang mundo para lang maramdaman mo mahalaga ka, wala kang pinagkaiba kay Lolo Gregor. At hindi ako natatakot sa iyo, Chang Althea. Dahil katulad ng sinabi mo, ang pag-ibig ang siyang pinakamalakas na sandata. Naniniwala ka ba sa kabaliwang yan? Hindi mo ako matatalo, Hector. Alam ko na ang bawat galaw mo. Alam ko kung kailan at saan mo ako aatakihin. Nakikita kong hinaharap, di ba? Malamig ang kanyang boses, pero mas malamig ang pakiramdam ko. Tumindig ang balahibo ko. Sa bawat hakbang niya, para akong kinakalawang. Pero hindi ako pwedeng matakot. Dahil ngayon, hindi lang ito laban para sa akin. Laban ito para sa lahat ng taong mahalaga para sa akin. Lumakas ang hangin. Umiikot ang lakas sa paligid ni Chang Althea. Nasa gitna ako at suot ang pulseras. Alam ko na ang unang galaw mo, Hector. Iikot ka pa kaliwa at susubukan mong tamaan ang balikat ko. Tama ba ako? Oo, tama ka nga. Pero may alam akong kahinaan mo. Sinabi sa akin ni Lola na kapag dumilim ang lahat, gamitin mo ang liwanag na galing sa loob mo. Walang kwenta yung sinasabi mo. Ang mabuti pa, talunin mo ko. Tatalunin kita, Chang Althea, para sa mga inosenteng sinira mo. Minahal kita katulad ng pagmamahal ko kay ina, pero peke lang pala ang pagmamahal na pinakita mo sa akin. Nagtagpo ang lakas namin ni Chang Althea. May latigo siyang dala, kaya kinuha ko ang sibat na pagmamay-ari ni Itay. Nagsalpukan ang aming sandata. Pareho kaming ayaw magpatalo. Sinugod ko siya, pero hindi ko siya matamaan sa balikat. Umikot ako sa kanan niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ko ang hangin. Pinakinggan ko ang puso ko. At doon ko naramdaman kung saan siya papunta. Hindi lakas ang ginamit ko, kundi tiwala sa sarili at sa mga taong naniniwala sa akin. Hindi ako dapat naging ganito. Kung hindi lang sa nanay mo. Puro na lang siyang maganda. Siya ang normal, siya ang paborito, at siya ang mahal. Sana inisip mo na minahal ka ni ina at minahal din kita. May pagkakataon ka pa, Chang Althea. Kung hahayaan mo lang ang puso mong buksan para sa amin. Ang sakit. Hindi ko na alam kung paano magmahal nang hindi nasasaktan. Althea, patawarin mo ang sarili mo at patawarin mo rin kami kung naipakita man namin hindi ka mahalaga sa amin. Chang Althea, mahal kita. Totoo ang pinapakita ko sa'yo. Ikaw ang tumayong ina ko. Alam kong magkaiba kayong dalawa. Kaya sana itigil mo ng lahat ng pananakit sa sarili mo. Alam kong ikaw ang masigit na nasasaktan. Kaya niyo ba talaga akong patawarin, ha? Kaya niyo bang tanggapin ang pagkakamali ko? Basta't magbago ka, Chang.
tanggap na tanggap ka namin. Hindi ko inaasahang matatalo ko siya. Hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pag-unawa. Minsan pala, ang pinakamatinding halimaw ay malaki ang sugat sa loob na hindi natin alam. Pero dahil sa pagmamahal, kahit gaano pa yun kalaki, kayang pagalingin yun ng pagmamahal. At ngayon, sa wakas, tapos na ang kadiliman. Sa mundong to, totoo ngang may halimaw. Pero sa puso ng isang tao, kahit nangingibabaw ang galit, may natitira pa rin liwanag kapag pinili mong magmahal. Mabilis na lumipas ang mga taon. At ngayon nga ay kasal na kami ni Laika at may isang anak na. Naglalagay ako ng banderitas para sa binyag ng aming mahal na prinsipe. Ang tahimik ng umaga ngayon, no? Parang nasa ibang mundo na tayo. Hindi katulad ng dati. Oo nga eh. Dati sa ganitong oras, nagbabantay na ako sa paligid. Ngayon, nag-aayos ako ng upuan para sa binyag ng anak natin. Hindi ako makapaniwalang mangyayari to. Gusto ko ang ganito kasimpleng buhay. Walang habulan, walang halimaw, at pantay-pantay lang ang lahat. Ay, huwag kayong magtiwala masyado sa walang halimaw. Minsan, yung halimaw, nasa lampin ng anak nyo. Ang baho. Tatay naman, sige lang po, ipagpatuloy nyo yung pangasar nyo sa apo nyo. Baka ikaw po ang mapupuan mamaya. Ang regalo nyo ha, huwag yung kakalimutan. Ay nako Ivan, anak. Tumigil ka nga. Wala na ngang halimaw eh. Gusto mo bang maging halimaw? Pero, oo nga Hector, Laika. Pinagpala ang anak nyo. Hindi lang siya anak, kundi simbolo. Simbolo ng ano po, Lola? Simbolo ng pag-asa, apo. Anak na mula sa dugo ng dalawang mundo. Dugo ng tao at ng kakaibang nilalang. Pero nabuo dahil sa pagmamahal. Parang may umusbong na liwanag sa dibdib ko. Hindi lang siya lola ko, kundi isa siyang tagapag-alaga ng mga alaala ng panahon, ng sugat at ng paghilom. Ang anak namin ni Laika ay hindi lang anak, kundi pag-uugnay sa dalawang mundong minsang magkaaway. Habang inihahanda ang binyag, isa din yung pagdiriwang ng pagkakaisa. Ang dami pala ng bisita natin, Laika. Masaya ako at nagkakaisa ang lahat. Nakakatuwa nga eh. Dati, kahit ako, takot na takot lumabas. Ngayon, isa na akong tagapamagitan ng dalawang mundo. Hindi ka naging tagapamagitan dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa pagmamahal mo sa mga tao at aswang. Tunay nga ang pagmamahal lang siyang makakatalo sa kasamaan. Kita mo ang mukha ng ating munting anghel. Isang matapang ngunit mapagmahal na mandirigma. Hector, isa kang patunay na hindi sa lakas lang natatalo ang dilim, kundi sa pagmamahal at sa tiwala sa sariling puso. Hector, hindi ko alam kung anong klaseng kinabukasan ang haharapin ng anak natin. Pero isa lang ang sigurado ako. Kahit anong pagsubok ang dumating, kaya natin tong lagpasan basta't magkakasama tayo. At kahit hindi ko masabi ngayon kung anong landas ang tatahakin niya, alam kong gagabayan siya ng ating pagmamahal. At huwag kang maglala, may tagabantay na agad ang apo ko. Ako mismo, handa akong sumugot sa aswang ulit kung sakali. Nagtawanan kami sa sinabi ni Itay. Pero alam kong totoo ang sinabi niya. Ilang ulit niya akong iniligtas nung bata pa ako. At ngayon, buo na ang mundo naming binuo ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa bawat tawa nila, may alaala ng sakit. Pero may bagong dahilan ng pag-asa. At sa bawat halakhak, naroon ang pahiwatig ng isang kinabukasan. Noong unang panahon, tinatago ng mga tao ang mga sanggol kapag may kasamang aswang. Ngayon, nag-uumpukan tayong lahat para alayan siya ng dasal.
Nakakatuwa namang pagmasdan ng ganitong pagtitipon-tipon. Hindi ko makakalimutan ang gabing ipinanganak ko siya. Akala ko hindi ko kakayanin. Pero si Hector, parang ilaw sa gitna ng sakit na nararamdaman ko. Kaya hindi ako pinahirapan ng mahal naming anak. Ako nga itong muntik himatay nun dahil sa sobrang kaba. Alam nyo ba, sa bawat iyak ng sanggol, may dalang paalala yan. At yun ay ang buhay. Kahit anong dumaan na pagsubok, patuloy pa rin ang buhay. At sa bawat halakhak ng isang ama, may pangakong poprotektahan ng kanyang pamilya. At sa bawat haplos ng isang ina, may panalangin na hindi naririnig, pero laging dinidinig ng Diyos. Ang ipapangalan ko sa anak namin ay Silan. Sa lumang wika ang ibig sabihin, liwanag mula sa dilim. Bagay na bagay sa apo kong lalaki, siya ang Silan ng bagong henerasyon. Si Silan ang anak namin. Ang liwanag at pag-asa namin pagkatapos ng malaking laban. Hindi ko masasabing tapos na ang lahat dahil may darating pang gabi ng panganib. Pero ngayon, alam ko na, hindi ako kailanman mag-iisa. Kasama ko si Laika at ang anak naming si Silan. Kasama ko ang mga taong minahal at pinahalagahan ako. At sa mundong dati ay puno ng dugo at takot, may isang bagong kabanata na isinilang. Kabanata ng pag-ibig, pagtanggap, at bagong simula. At kung darating man ang dilim, hinding-hindi kami matatakot. Dahil sa gitna ng lahat, may Silan, may liwanag, at may pag-ibig. Si Chang Althea, lumayo muna para hanapin ang sarili. Ipinapanalangin ko na sana maging maayos ang lahat para sa kanya. Maraming salamat at sinamahan niyo kong pakinggan ang ibinahagi kong kwento. Muli, ako si Hector at ito ang aking kwento.